Magandang araw sa ating mga kaibigan ko, mga treasure hunter. Gusto kong i-introduce ang product na available natin ngayon. Dito may long range tayo at meron tayong L-rods. At dito ating frequency generator. Meron siyang antenna. Kung malayo na ang i-detect natin, pwede natin i-adjust na. Dito, meron tayong clip sa likod. Pwede na natin isabit sa bulsa natin. At para madali lang, easy to carry. So, ito, meron tayong power bank para supply. So, focus ko na sa, tingnan nyo, ilagay ko sa bulsa, then isabit ko. Okay, madali lang. Ito naka-on ito, 455 gold frequency. I-testing natin pag-detect. So ngayon, nakalagay ko na sa gilid ko. And i-testing natin. Dito ang gold natin. Ito ang gold ring. I-try natin pag-testing. So, ngayon, testing natin kung mag-detect ba siya dyan sa left side. Okay. Okay, nag-detect siya sa left side. Right side. Okay, nag-detect siya sa right side. Okay, pag pumunta tayo sa tingnan natin kung anong magawa niya. Kung sa siyang ikot. Yan talaga yung pinaka-common na niya. Pero kung mag-detect tayo, kailangan mag-walk tayo. Hindi tayo para hindi naman siya lalampas. Like this, no? Hindi siya lumampas sa gold. Kung ito, hindi siya lumampas. So maganda, kahit maano mo ang item, pumunta siya, mag-point siya. Okay? So, ngayon, mga katis, alam natin na maraming mga decoy na nasa site natin. May decoy na mga natural, mga natural decoy. At may decoy na mga gawa sa hapon. Ito, may mix na semento. Paano natin ma-detect? Paano natin na hindi ito ma-detect? Sa frequency natin, generator, mayroon tayong filter. Ito maiwasan natin dahil sa filter. Kung magbili kayo ng locator or long range, mas maganda kung siguraduhin ninyo na hindi ito mag-detect ng decoy. Ito kung walang filter, sigurado mag-detect ka ng decoy. Dito, naka-on ang filter natin. I-try natin kung mag-detect pa siya ng decoy. So, di siya mag-detect ng decoy. Dito, dyan lang siya sa gold mag-detect. Hindi siya mag-detect ng decoy. So, yan, maiwasan natin sa gamit natin sa frequency generator natin. Ayun, makaiwas tayo ng decoy. So, ngayon, tapos na tayo sa decoy, dapat mag-testing na naman tayo sa kung paano natin matuntun o ma-detect kahit ang mga deposit merong mga anti-detector. Alam naman natin na ang mga anti-detector na ginamit na pinaka-common na anti-detector is mga charcoal or mga cooling. So ngayon, testing natin, tapos na tayo sa decoy. Testing natin ang
nakuha ang gold, lagyan mo ng uling, sigurado hindi mag-detect yan kasi ang uling o charcoal, ang charcoal ay anti-detector. Ito ang hindi nalaman sa lahat. Kasi maraming mga katiits natin na palaging nag-detect, hindi nila ma-detect. Kasi merong anti-detector o merong charcoal. Ito makita natin kung ilagay mo, gawin mo lang to. Kung meron kang mga detector, may detector kayo dyan, pwede ninyo namang subukan ito. Wala namang mawala sa inyo. Ilagay mo ang charcoal, ibabaw ng uling. O, testing mo yung mga locator mo kung ma-detect pa ba niya. O, i-try natin. Try natin kung ma-detect pa ba niya. Hindi na siya nag-puwet 0-0. Hindi na siya nag-puwet kasi merong anti-detector, merong uling. Ito ang gamit, bakit nagamit na tayo ngayon ng ating wireless ground eliminator. Bakit nag-introduce tayo ng wireless ground eliminator? At least ito ang wireless ground eliminator. Ito ang gamit natin para ma-detect natin ang mga deposit na merong mga anti-detector like charcoal. Ito, uling. Karamihan sa mga nagdigging, kahit wala silang detector, ikot lang o remapping, nakuha nila to mga charcoal, mga uling. Kasi ito ang ginamit ng mga Japanese Imperial Army protect sa deposit nila para hindi ma-detect kasi anti-detector to. So dito mag-experiment na kayo, lagyan niyo ng uling, tingnan niyo yung mga locator niyo maka-detect pa ba. Sa atin, yan ang gamit ng wireless ground eliminator natin. Dito kung hindi natin kahit anong klase ng locator, i-try nyo lang. Kahit mga name it, kahit mga electronics na binili nyo, tingnan nyo, magkuha kayo ng gold, lagyan nyo ng pwede ilibing nyo sa lupa, lagyan nyo ng uling, tingnan nyo lang kung ma-detect nyo ba o hindi. Tingnan natin, hindi na niya ma-detect. Kasi anti-detector to ang charcoal. So ngayon, tingnan natin anong magawa ng wireless ground eliminator. Itong wireless ground eliminator, kung may prospect tayo na area, napuntahan natin at may mga sign, dito pwede natin ilagay sa right side and left side. Siguraduhin natin nasa middle ang area na prospect natin. So, paglagay natin doon, dito lang, hindi naman ang gold nakalibing, linagyan natin ang uling, dito natin, ilagay natin sa gilid ang wireless ground eliminator. So, paglagay natin sa gilid, tingnan natin mag-detect pa ba siya. Ano ba function niya? Tingnan natin. Dito na-detect na niya ang gold na may uling. So kahit may ilang uling pa, mayroon pa tayong uling dyan. Pakibigyan ng uling yung, so ito malaking pack. Ito malaking pack na uling. Tingnan natin, lagay natin. Kung wala itong wireless ground eliminator natin, tingnan natin. Ano magawa? I-detect natin kung nakaon ang frequency generator natin sa gold frequency. So tingnan natin kung mag-detect ba siya. Sigurado wala kasi marami ng uling linagay natin. Hindi na siya mag-detect. Pero tingnan natin, lagay na naman natin ang wireless ground eliminator sa right side at left side ng area. Alam natin na meron dyan. Okay? Then,
Doon tayo mag-detect, mag-start lang mag-detect. Okay, tingnan natin. O ngayon, na-detect na niya. Kahit dalawang pack pa ng charcoal, ilagay mo ng gold ring, ma-detect na niya. Pero kung walang wireless ground eliminator, hindi niya ma-detect. So ito, tingnan mo. Okay. Na-detect na niya. Yan ang purpose bakit meron tayong wireless ground eliminator. Sana makatulong ito sa mga ka-TH natin para maraming mas madali o may porsyento tayo sa mga pinaghirapan natin araw-araw, pumunta doon, kwarta at panahon. Sayang naman to. So, kailangan gamitin natin ito. Panigurado lang na ma-open natin yung mga deposit at mayroong anti-detector. Salamat.